Nagbabalik ang ating 75-gallon PKBM White Eye tank and ngayon ay oras na para linisin ang ating canister filter. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Dried Tubi. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. It's been a while nung nilinis ko tong filter na to. Ang tatak nito ay Sansan 303B. Ito ay 35 watts na nagpapump siya ng 1,400 liters per hour. Sobrang dumi na nitong ating canister filter. Ang gagawin muna natin ay ililift natin itong lock na to para ma-lock out yung water dun sa ating mga hose. After that, we are going to lift this part. Kita nyo na hindi na nagfo-flow yung water from the pipes na meron tayo dito. Papatong lang natin yan dyan, tapos itong canister filter ay bubuhatin na natin sa likod. Now, nandito na yung ating canister filter, so i-unlock lang natin siya. Meron lang siya mga lock snap dito sa gilid. Tatanggalin mo lang yun, tapos aangat na ang ating canister filter. Tanggal ko na yung lid ng ating canister filter, hindi na gumagana yung UV light ko dyan. So ngayon ay lilinisin na natin tong mga chambers na meron tayo dito. So first up, we have our canister filter cover. Ito yung nagpa-prevent na kumalat-kalat yung mga media. For our first chamber, meron tayo ditong Seachem Matrix. Itong media na to ay medyo pricey dahil nga gawa pa siya ng Seachem. Ang Seachem Matrix ay gawa sa high quality na pumice stone. So babanlawan lang natin to lahat. Tapos sa bandang ilalim nito ay meron siyang filter wool. Kailangan natin palitan yun kasi for sure madumi na siya. Ganito na po yung itsura ng filter wool na meron tayo dito sa ilalim. So sobrang dumi na yan, tatapon na natin to. Lagi nyo tatandaan kapag naglilinis kayo ng mga filter media, ang gagamitin nyo ay either aquarium water o kaya stock water. Kasi itong mga filter media natin na ganito ay kinakapitan siya ng mga beneficial bacteria. Yung beneficial bacteria kapag nadikitan ng chlorine ay automatic mamamatay sila. So by using chlorinated water, stock water o kaya aquarium water, mapapanatili nating buhay ang ating mga beneficial bacteria dun sa mga ating filter media. Meron ako ngayon ditong 3 drum ng stock water. Ito yung gagamitin nating pangbanlaw sa ating mga filter media. Now that it's clean, lalagyan natin siya ng mga filter wool na disposable. Pamalit lang dun sa tinanggal natin. So, meron akong mga nabili dati. Ganito na lang yung ilalagay natin. Done na tayo ng second banlaw sa ating mga Seachem Matrix. So, ang gagawin natin ay ilalagay na natin siya dito sa ating unang chamber. Ito top off lang natin siya dun sa filter wool na nilagay natin dito. The first one is already done. Let's move on to the second chamber. Second chamber natin, meron tayo dito mga lava rings. Same process lang yung gagawin natin dito. Let's dump this out. Tapos papalitan natin yung filter wool natin. Second chamber is now done. Third chamber na tayo. For our third chamber, ito ay mga sama-sama lang ng mga filter wool. So dito meron tayong mga black foam, tapos mga filter wool na disposable na papalitan na natin. Sobrang dumi na. Our third chamber is now done. Ngayon naman, titingnan natin kung ano pang gunk yung makukuha natin dito sa bottom layer ng ating canister filter. Buhos na lang natin dito yung dirty water, baka kasi may sumamang mga assassin snails dyan. Tingnan natin. Wala naman ako nakitang assassin snails. Nalinis ko na siya completely. So now, ibabalik na natin yung mga chambers natin. Uunahin natin itong ating mga filter wool sa bottom chamber. Next na natin itong ating mga lava rings. Ayan, sa middle chamber. Last but not the least, ang ating Seachem Matrix. Ito lang sa ating top chamber. And of course, di natin makakalimutan yung cover ng ating canister filter. Once done, ibabalik nyo lang yung main cover ng inyong canister filter. Now, ibabalik lang natin yung mga lock ng ating canister filter. Tapos ngayon ay pwede na natin siyang ipasok dun sa loob ng Drip by Vinci. Lalagyan lang natin to ng stock water, tapos hahaluin natin siya. We're gonna make sure that everything is dissolved properly dito sa ating measuring cup bago natin ilagay yung Optima dito sa ating canister filter. Once everything is dissolved, just pour it over your canister filter para bumaba dun sa pinakailalim yung Optima. Siyempre, hindi natin sayangin yung mga tira-tirang yan. Walang tayo ng tubig dito. Haluin nyo lang konti, tapos buhos nyo ulit. Before we even close this canister filter again, we are going to fill it up with water. Hanggat sa medyo makita nyo na yung tubig malapit dito sa rim. Pag medyo ganito na yung tubig, it's time to close it up again. Tapos ibabalik lang natin yung ating pipe connection dyan. Once in place, ibababa lang natin yung lock. So this process locks our pipe dito sa ating canister filter and then it opens the valves of the pipes that we have here para mag-pass through na yung water dito. After that, just plug your canister filter. Kapag hindi pa pumapasok yung tubig, you can pump it manually. So, ipapress nyo lang tong blue button na to. Ayun yung silver niya. Medyo matigas-tigas lang ng konti. Tapos ipapump niya yung tubig from the out pipe papunta dun sa end pipe papunta ulit sa ating tank.
While we're pumping here, makikita nyo na konti-konti lumalabas yung tubig dun sa holes ng ating canister filter. After a while, makikita nyo tumatakbo na ang ating canister filter. That means it's good to go. And that, my friends, is how we do the maintenance sa canister filter dito sa aming 75-gallon tank. You guys would notice na medyo nagiging cloudy yung tubig. That is because of the Optima na nilagay natin. But then again, in 24 hours, everything will clear up. This is how the 75-gallon tank looks like after 48 hours nang nilinis natin ang ating canister filter. So, nag-settle down na yung Optima na nilagay natin dito sa ating tank. Yan muna yung update for now. We'll see you guys on the next one. Bye!